Yun lamang po, tunay ang kagalakan ko sa Panginoon, sa pamilya ko, sa inyong lahat, mga kapatid. To God be all the glory. God bless you, sister. At tayo po'y nadako na sa susunod nating gawain. Bibigay ng kaloob. Habang tayo'y bibigay ay umawit po tayo ng sangawit. Give thanks. Ngiti po natin yan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. His Son, and now, let the weak say, I am strong. Naan niyo ako pabautisan na tumayo. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Binibigay ko po kay Brother Rap ang panalangin. Amen. Tayo po'y limukot dumalangin. Misa pa, our Father, Panginoon, kami pa yung nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord, na yung binigay, Panginoon, Lord, na tunay na kami pinagpala mo, Panginoon, sa mga awitan pa lang, Panginoon, Lord, na naramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon, Lord, na tunay nga, Panginoon, Lord, na sa kalagitnaan ng bawat sa Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon, Lord, isa pa, Panginoon, nilalapit namin ang mga nalikom na tithes and offering, Panginoon, Lord, na yung pagpalain, Panginoon, ang mga kamay na nagbigay, Panginoon, at mga, Lord, kung mga hindi man, Panginoon, Lord, na patuloy mo sila pagpalain, Panginoon, Lord, maging ang mga pangangailangan na bawat sa Panginoon, Lord, at ang papurit pa sa lahat ay binabalik po namin, Lord, sa dakilang pangalan. In His name we pray. Amen. Bago ko po tawagin ng ating tagapagsalita at ihanda po natin ating mga sarili, isuko natin ang ating mga puso at hayaan siyang mangusap sa ating mga puso. Let's sing this song, I Surrender All. Jesus, I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust in Him. Your presence daily. I surrender all. I surrender all. Have your preeminence, Lord. I surrender all to Thee. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Messed up pa sa verse 1, all to Jesus.
Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely Brother Jonathan. give. I will ever love and trust Him. His presence faith in me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender all. Amen. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, thank you, Lord Jesus. Ma, hallelujah. Dahil ika'y tapat, Panginoon Diyos. Kailanman, Lord, ang iyong pag-ibig, Lord, ay di nagmaliw, Lord, sa amin. Higit, Lord, ang iyong salita, Panginoon, Lord, na laging nariyan, Panginoon Diyos, na available palagi, Panginoon, at pwedeng panghawakan, Panginoon. Yung salita, Panginoon, ay nananatiling makapangyarihan, hindi kailanman nagmamaliw. Doon siyang sandata namin, Panginoon Diyos, na maaari namin bigkasin, Lord, sa aming mga labi, Panginoon Diyos. Lord, upang i-claim, Panginoon, ang iyong ipinangako, Lord, sa amin. Ito man ay kagalingan, Panginoon Diyos. Ito man ay kung kami nasa bingit man ng kawalan, kung kami man, Lord, ay nabibigat ang loob, kung kami man ay nagugulmihan na naman, ang iyong salita, Lord, ang siyang aming sandigan, Panginoon, na maaari naming hawakan, Panginoon Diyos. Ama, ikaw at ang iyong salita ay isa. Maraming salamat, Panginoon, at hindi mo kami iniwan. Lord God, sa oras na ito, Ama, Lord, habang kami, Lord, din nakayoko, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, ay nagsusumamo sa inyo at nagpapasalamat, Lord. Baka kami nagpapakumbaba, Ama, kami, Lord, ay humihingi, Lord, minsan pa, Ama, ng iyong, Lord God, patnubay, ng iyong biyaya, Panginoon Diyos, sa gabing ito, Ama. Bago namin, Lord, tuluyang, Ama, pag-usapan, Ama, ang iyong salita, Lord, lead us, Panginoon Diyos. Ikaw, O Diyos, na nakakalam, Ama, ng aming mga pangangailangan, Lord, sa bawat isa. Iba-iba man, Lord God, ang aming pangangailangan, Panginoon. But we trust and we believe, Panginoon, na Ikaw ang siya makakapag-fulfill nito, Panginoon Diyos. Dalayan namin, Lord, na kausapin mo kami, Panginoon Diyos, ng personal, Ama, sa gabing ito, Panginoon, upang makamtan namin ang aming pangangailangan, Lord, sa oras na ito. At hindi kami umuwing bigo, bagkus, Lord, kami uuwi, Panginoon Diyos, na may kagalakan, Lord, na may kirot sa aming puso, na kami kinatagpo ng Diyos ngayon sa gabi ito. Siya na Diyos na hindi nagbabago kailanman. Ama, Lord, dalayan din namin, Lord, ang aming mga babasahin, Ama, na inspire mo, Panginoon Diyos. Your Holy Spirit, Ama, let your anointing flow, Lord, from the pulpit to every heart, Panginoon Diyos, at mga kapatid namin na hindi man nakatin, Lord, sa gabi ito, Lord. May you, Lord, inspire them, Lord, also. Sa oras nito, pagpalain mo rin sila na may kanya-kanya mang, Lord, na bigat na kadahilanan, Panginoon Diyos. At iba pa namin mga kapatid, Panginoon, Lord, dalangin namin, Lord, na paalabin mo, Lord, ang kanilang mga puso, Lord, at bigyan pa, Lord, ng iba yung kalakasan, Lord, para sa paglilingkod, Panginoon Diyos. At sama-sama kami, Lord, magbigay ng kalwalhatian, Ama, Lord, at karangalan, Lord, gloria sa iyo, Lord God. Ama, muli, maraming salamat po.
Kami man, Lord, ay nagkamali, Lord, sa mga nakarang araw, mga nakarang oras, sa minuto man. Kami, Lord, ay nagpapakumbaba, Panginoon Diyos. Linisin mo kami, Lord, muli minsan pa ng iyong banal na dugo, Ama. Para maging worthy kami, Lord, to approach thy throne and receive mercy and grace, Lord, sa oras nito. Sa tanging pangalan, Ama, ng aming Panginoong Jesus Kristo, Lord, ganito po aming samot hiling. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, ang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, samantalin natin ang pagkakatayo. Dito sa 2 Kings, chapter 6, verse 15. Ito'y very familiar na tagpo sa ating lahat. Is Elisha and his companion Gehazi, mga kapatid. So verse 15, ang sabi niya dito ng 2 Kings chapter 6, ang sabi niya, "And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots." Ito lang nawala bigla. Amen. Praise the Lord. Sabi niya, both compassed with horses, compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, "Alas, my master, how shall we do?" And he answered, "Fear not, for they that be with us are more than they that be with them." And Elisha prayed and said, "Lord, I pray thee, open his eyes that he may see." And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Amen. Paging Panginoon Diyos, marami po tayo makaupo sa oras nito. Hallelujah. Binabati ko kayo minsan pa sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen. And very glad to see you again, Sis Beth. Praise the Lord. Truly the Lord is faithful, mga kapatid. And that's what faith can do, mga kapatid, sa salita ni Lord. Amen. Minsan maraming ang mga bagay na nakikita tayo, pinapakita, pinapaisip, pinaparamdam ng kaaway. But you see, sabi nga ni Propeta, okay, they're just there. But just look on the Word of God. Amen. Hallelujah. And things will be settled, mga kapatid. Hallelujah. So, bago tayo tuloy magsimula, gusto kong basahin yung quote ni Brother Branham dito sa Looking at the Unseen, mga kapatid. Sabi niya dito, "And when the great crisis come, crisis. Yan. Ayan. Sabi niya, when the great crisis come, which always does," sabi niya, parang naging natural na lang. Amen. Then, when Gehazi, sabi niya, being just a lukewarm church member, when he had not seen what Elijah had seen, so there's a difference, mga kapatid, no? Between two person. Yung isa nakakita, may nakikita. Yung isa ay sabihin na nating bulag. O may na-miss siya na makita, mga kapatid. No? Because sabi niya dito, Gehazi being a lukewarm church member when he had not seen what Elijah had seen, because Elijah was used to walking by faith. And he was looking at the unseen all the time. Sabi niya. And he knew that God had said in the Psalms, sabi niya, that angels of God are encamped about those who fear Him. Amen? So Elijah, si Elijah, nabasa niya Book of Psalms, maaari, sabi ni Brother Branham dito, at sinasabi dito na the angels of God encamp round about them, mga kapatid. Amen? Who fear Him. And Elijah believes this, mga kapatid. Why? Because he knows the word of the Lord is eternal and will not return void. Amen? So at naniniwala si Elijah, and he had experiences, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya hindi mahirap kay Elijah. Amen? Nasampalataya.
sa salita ng Diyos that that was enough for Elijah, sabi niya. But Gehazi had just, sabi niya, halfway believing it. Right? So, halfway lang. So, kung siguro sinabi sa kanya, ang salita ng Diyos ay ganito, maniniwala sa Gehazi, pero hindi solidong maniniwala. Maaring naniniwala siya at may makitang mga negatibong bagay at maaaring bumalik siya ulit sa doubt at you see, hindi siya talagang rooted, mga kapatid, sa kanyang narinig o nakita o pinaniniwalaan. See, yan ang isang halfway na sinasabi ni Brother Branham. At sabi niya dito, no, but Gehazi just halfway believe it. He way just a church member. So church member lang daw tong si Gehazi. Oh? So Elijah said to the Lord, he said, Lord, sabi niya, Lord God, give us sign here. Please. Sinabi niya, please. Huh? Just open this man's eyes and let him see what's around him. Lord, maraming namimiss itong taong to na nalalaman ang pangalan mo. Ganyan, marami ang sad to say, you know, sa mga believers minsan, alam natin ang salita ng Diyos, alam natin ang pangalan ng Diyos, alam natin that the Lord is a strong and mighty tower, but we're just, you know, sometimes halfway believing only. Kaya sabi ni Elijah, Lord, buksan mo ang mata niya. Demonstrate, manifest, Lord. Kailangan natin ng mga taong ganon. Sa James chapter 5, mature enough that we can confide, mga kapatid, na pwede nating masabihan ng ating mga problema, maaari, mga kahinaan, you see. At sabi sa James chapter 5, diba, confess one another, diba? And then pray for one another. Right? At sa pamamagitan nun ay mapapalakas, exhort one another at mapapalakas tayo. Ganyan ang body eh. Di ba? Ganyan ang body, nagpapalakasan, nagtutulungan. Kasi kung merong mga bagay na kahinaan ng isa, kapatid, ako don't just talk to someone. Look for someone that you see that's filled with the Holy Spirit of God, mga kapatid, that's matured enough. It's wide-minded, mga kapatid, enough, spiritual-minded enough to understand the situation na spiritual ang sinasabi mo at hindi lang isang kahinaan na, you see, you know what I mean, right? Amen. Kaya kailangan natin ng gano'n, nakatulad ni Elisha. You see, sometimes we may be Gehazi, but we're glad kung maging Gehazi tayo minsan, pero magiging Elisha din tayo minsan, mga kapatid, amen? So, you see, nag-confide, sabi, may nag-pray para kay Gehazi, Lord, buksan mo ang mata niya. Kailangan natin ng mga taong ganyan. May mga kapatid na ganyan, Panginoon, palakasin mo pang pananampalataya ng kapatid ko. Kasi, pagalingin mo ang kapatid ko, Panginoon. Lord, bigay mo ang mga pangailangan ng kapatid ko ayon sa inyong kalooban, Ama. Kasi, ganun tayo dapat manalangin at ganito nanalangin si Elijah. And when God opened his, kasi napaka-importante ng bagay nito. See, if you can imagine, you know, hindi lang simpleng pagdilat ng mata at makita niya ang anghel. No. This is something about a reality. This is something that, you know, a reality that is hard to be missed. Mga kapatid, a reality that you are sons and daughters of God and it's hard for you to miss it, mga kapatid. Kung kailangan hanggat minsan, hanggat maaari, nandyan kami, nandyan ang mga kapatid para palahanan ka. Kasi it's crucial. You missed your calling, you missed who you are, see? It drives down to your living, sa pamumuhay mo. It will affect you, it will affect your faith, it will affect everything in your life. Kung paano ka makitungo, kung paano ka magsalita, paano ka kumilos. Why? Because you missed your calling. Man. And this is what Elijah had prayed, Lord, open his eyes. Mari, open his eyes of understanding, Lord. Ganon, no? At ito, nabuksan nga. Sabi niya, and siguro, yung dramatize ko ito, nagulat siguro si Gehazi.
Ang mga bundok, punong-puno. No? Punong-puno ng flaming chariots of fire. Nung magets niya ito at maunawaan niya, something will change in him. And that's what we want, you see? And that's what we really like about, when God reveals to His people, it will never be the same, mga kapatid. No? It will change something in our hearts, mga kapatid. And drawn by chariots of fire, and they were all around that old prophet. They were all the time, but he just didn't see them. Now, eto, tuloy tayo mga kapatid, no? You see, oftentimes, kapag sinabi nating buksan ng mata, it's something na, syempre, pag binuksan ng mata ay may makikita. Right? But, what if kung binuksan ng mata mo at madilim naman? Wala ka rin makikita. Right? Kaya, you see, it's very important na binuksan ng mata. It's very important what happened to us, mga kapatid, bilang mananampalataya na hindi lang binuksan ng mata, hindi lang binuksan ng Panginoon ang mata natin, pero hinayaan din ng Panginoon, ma-realize natin na makita natin ang kanyang liwanag, mga kapatid. Amen? See, oftentimes, sabi sa Biblia, napakaraming references regarding light, ng liwanag, mga kapatid. And light is very important, mga kapatid. Because, it's in ordinary aspects, kung maglalakad ka dyan at madilim, hindi mo makita, hindi mo alam kung madadapa ka o kung ano, maapakan mo na jackpot na sinasabi nga, hindi mo alam. Because you're not aware, because you don't see it, even if you say that your eyes is open, but you need light to reveal something, mga kapatid. You see? And that's what we are thankful, very thankful for, that the Lord opened our eyes, mga kapatid, kung sino tayo, nakikita natin ngayon, anong naging kalalagayan natin, and then He shed some light, solusyon, mga kapatid, para sa ating sitwasyon, mga kapatid. And kagaya na ni Haring David, na kung saan ay dito nga sa Psalms 119, sinabi pa nga niya sa verse 18, sabi niya, open my eyes, Lord, sabi niya, and behold wondrous things about thy law. You see? So, si Haring David humihingi ng Lord, buksan mong mata ko, pero you see, pakita mo rin sa akin ang mga kamanghamanghang bagay sa salita mo. Sinabi niya, yung ganung bagay, mga kapatid. And yet, marami pa rin sa mundong ito na blinded ang kanilang mga mata, mga kapatid, sa Diyos ng sanlibutan ito. Despite na maraming nangangaral dyan sa labas, you see, buti nga ngayon, maraming nagko-crusade dyan, kahit iba-ibang denomination, you see. And they are preaching about hell, they're preaching about heaven, they're preaching about there is a God, that there is a sin that has to be, na mawala, mabura, mga kapatid, and the only solution is Christ. They have been preaching that, pero you see, ang mata ng mga tao, hindi pa rin nakita ang kahulugan ng mga bagay nito. You see, para bang walang naging batingaw na lang dyan sa labas at wala lang. Why? Because they were blinded by the God of this evil age. Walang iba, si Satan. Na kapatid, na nag-bring ng maraming, you see, blindness sometimes comes in a form of distraction. Distracting you from the real thing that you have. Yung nag-sharingan nga kami ni na brother dyan eh. Napag-usapan namin yung mga corrupt country, yung mga ganyan, yung mga ginagawa nila. At pagkadakay sinabi ni brother dyan, totoo naman talaga yan, Brad. At talagang, kung titignan mo sa spiritual, distraction lang talaga yan. Patalastas lang doon sa totoong bagay na dapat nating tignan. Yan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? At ganyan nabubulag ang mga tao. Mga kapatid, maraming sa karamdaman, sa korupsyon, sa maraming bagay sa sarili nilang buhay, sa problema nila sa asawa nila, problema sa anak nila, problema sa katrabaho nila, maraming problema. Pero ang lahat lang yan, mga kapatid, ay patalastas, rason para bulagin ka sa totoong bagay.
na kung titignan, ang dami na nga dyan sumisigaw sa labas patungkol sa kaligtasan pero hindi nila ito makita. Bakit? Ang daming patalastas kasi sa buhay nila. Ganon din sa buhay natin minsan, mga kapatid. Si Gehazi, ang dami niyang nakita. Ang daming patalastas na nakita niya pero na-miss niya ang totoong bagay. Ang Diyos. Mga kapatid. No? Ganyan ang ginagawa ng kaaway. And God gives His children, you see, ng mata, the eyes of faith para makita ang glorious light ng Panginoon. At maraming salamat. Maraming salamat sa Diyos. Dahil kung magbigay man ng liwanag ang Diyos, hindi ito kailanman mawawala. Amen? Hallelujah. See, thanks be to God. Satan can never shut out or put out the light. Who is the light, mga kapatid? Walang iba ang ating Panginoon si Kristo. Dito nga sa Psalms chapter 43 verse 3, ang sabi dito, katulad sinabi kanina na kung saan si Haring David, hinihingi ni Haring David ang liwanag ng Diyos sa kanyang buhay. Ano? Send out thy light and thy truth, O Lord. Sabi niya, let them lead me. Ayan. Hayaan na ang Diyos ang siya mag-lead sa kanya kasi alam niya, bulag siya. Hindi niya kayang mapirmi ang kanyang mata. Maraming problema. Hari siya, di ba? Siya yung nagmamanage ng iba-ibang tao, iba-ibang problema. Pero you see, pero it's a wise thing. It's a wise act of asking to the Lord, the light, to lead him. You see, kasi ang daming kutik-kutik na problema, pero sa wisest thing para ma-resolve ang lahat ng bagay na yon, sa isa lang. Diyos lang. So you see, lead me, let them bring let your light, let them bring, ito yung word ng salita ng Diyos, bring me to thy holy hill and to thy tabernacles. Amen. And then see dito nga sa John 14:6. Again, pinag-uusapan natin sino ang liwanag na ito. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo kung saan sinabi niya, I am the way, I am the truth, I am the light. Amen. Hallelujah. So siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang liwanag, ang buhay, mga kapatid. And John 9:5, sabi niya dito, as I am in the world, sabi niya, I am the light. Nawala ba ang Panginoon? Hindi siya nawala. Nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, isinugo niya ang kanyang Espiritu Santo, walang ibang comforter, at hindi na ito nawalay kailanman sa kanyang mga anak. Nung siya ay nandito sa physical, nawawalay siya marahil sa ibang mga tao na physical, nadidistansya. Pero ninais ng Diyos na malapitan niya ang bawat kaisa-isa sa atin, mga kapatid. Maaruga niya, mga kapatid, ang bawat isa sa atin sa ating mga pangailangan. At finulfill niya ang promise na may mamamatay, mga kapatid, at magiging sagot sa lahat ng ating mga pangailangan. Di ba nung napako siya sa krus, anong sinabi niya? It is finished. You see, that word, it is finished, this is favorite ko kasi talaga to, yung word na yun. It is finished. Tetelestai. I always look upon them, mga kapatid, na pagdating sa battle, mga kapatid, ginagamit yung word na yon at ang ibig sabihin na yon ay the battle has been won. Kapag dating naman sa judge, mga kapatid, ang ibig sabihin yon ay the justice has been served. Pagdating naman sa utang, mga kapatid, ang ibig sabihin nun ay it has been fully paid, mga kapatid. So binayaran ng Panginoon ng lahat ng utang mo, pinagtagumpayan na niya ang lahat ng battle mo, at tinapos na niya ang lahat ng bagay na darating pa sa'yo. It's my favorite word. Amen? At makita natin sa Isaiah, that He was wounded for our transgression, chastised for our sins, and by His wounds we are healed. Praise the Lord! Hallelujah! See?
That's Him. That is the truth. That is the life. That is the word that we believe. And His name is Jesus Christ. Hallelujah. At ang sinabi niya, nawalay ba siya sa John 9:5? Hindi siya nawalay sa atin, mga kapatid. Punta ka sa Matthew chapter 28, yung huling verse. Ang sinabi niya doon, Lo, I am with you always. See? Mapalad tayo. Amen? Hallelujah. You see, hindi nawala yung Panginoon. Umalis ba siya? Hindi. Hallelujah. In John 14:26, dito sabi niya ito, the Comforter which is the Holy Ghost, man, whom the Father will send in my name. So it's already obvious. We know it. But people from outside, they cannot catch it. Why? We thank God. We have received the light. Amen. The Comforter, which is the Holy Ghost. So yung Comforter, yun ang Holy Ghost na isusugo ng Ama sa pangalan niya. So ang pangalan ng Holy Ghost ay Christ. Okay? So it's Him, and He shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Kapatid, nung nagkatampuan kayo ni wifey or kaya ni hubby, ha? Awa ko ba, napunta ako dito, siguro kagaling lang namin doon. Ang bigat. Parang ang bigat. But let me tell you something, kapatid. Ang union ninyo hindi tapos doon. Because you were binded in a threefold cord. Sino pangatlo? Si Yesu Cristo. Amen? Hallelujah. Nagkaroon ka ng problema. You see? Sabihin natin na siguro na-offend ka ng ibang tao. See? Kapatid, He will bring you into remembrance na ikaw ay anak ng Diyos. At ano ang ugali ng anak ng Diyos? Matuto ka magpatawad. Right? Praise the Lord. Amen? Nung ikaw may pinapanalangin, para Lord, parang ang tagal dumating, hanggang ngayon hindi pa rin dumating. Ginagawa ko naman, Lord, ang best ko. Hanggang ngayon, Lord, naniniwala pa rin naman talaga ako. He will bring you into remembrance. The all things, mga kapatid, has an appointed time. Hallelujah. Lord, bakit ganito? Sinisikap ko naman maging magandang, mabuting tao, maging liwanag mo. Pero bakit may anxiety, may depression, may gastusin na. Papaliwanag niya sa'yo, i-remembrance. Anak, huwag kang mag-alala. Ye are strangers and pilgrims here. Meron kayong New Jerusalem doon, naka-reserve. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. He will bring all things. He will comfort you. Kaya nga comforter. Ibig sabihin ng comforter ay Father. Sabi Father, yung comfortless means fatherless. Meron tayong ama. Meron ang comforter kumakalinga. Papalakas. Amen. Hallelujah. Ngayon, tuloy tayo na. You see, yung liwanag na ito, yun yung katotohanan, mga kapatid, sa mga nabasa na natin sa John kanina na siya ang truth sa John 14:6 and sa John 9:5, siya rin ang liwanag, mga kapatid, no? So this light is the truth, mga kapatid, at binubuksan nito ang mata natin sa liwanag, mga kapatid. At ang Diyos nito, mga kapatid, na sa atin ay maraming salamat na lang, ay talagang hinahayaan niya na maunawaan natin ang kanyang kalooban, mga kapatid. Maunawaan natin ang kanyang kalooban, mga kapatid, sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng kapag hindi ka nakikinig ng salita, hindi ka marunong manalangin, hindi ka marunong basta, maunawaan mo ba ang kalooban ng Diyos? No, malayo ka eh. That's why we need fellowship. And before I continue, I would like to, humble myself yung sa mga mapayang people man o mga matatanda natin na I would like to apologize kung medyo hindi maganda yung approach minsan or kung hindi nyo nagustuhan yung naging approach ko kapag
pinapasok kayo dito kasi it's our service and God demands respect. And you see, we came here, mga kapatid, to really see God, serve God. You see, may nag-preach si Brother Branham about atmosphere, and we create atmosphere, mga kapatid. And before we create atmosphere, we must create that holy, reverent atmosphere sa ating mga puso muna before it come outside. And that's what we are trying to always do, mga kapatid, is to really make si Brother Branham nga talagang lagi niya pinapoint out, to be reverent in every time. And although hindi ko sineseparate ang sarili ko doon, but I also make mistakes, but I believe each and every one of us, we are all doing our best for the glory of God, mga kapatid, for the praises of Him, mga kapatid. And so, tuloy tayo, kapatid. And dito, now, maraming salamat sa Diyos at yun na naunawaan natin ang kalooban niya, kanyang katotohanan. As we open our eyes to the realities of this great Almighty God sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang salita. And the best example was Elisha's servant, Gehazi. Balik tayo kay Gehazi. So, alam natin na si King Aram of Syria was coming after Elisha, Elisha, for his prophetic abilities. Kasi kung alam niyo yung istorya, mga kapatid, kasi di ba, yung Syria na to, nagtataka na sila bakit sa tuwing magpaplano sila parang tila ba alam ng kalaban nila yung Israel, no? Hanggang sa dumating sila, mayroong espiya sa kalagitnaan natin. Pero may nagsalita, hindi po, wala pong espiya dito sa kalagitnaan natin. Meron po kasi silang propeta. Hallelujah. Amen. That's the role of the prophet, is to reveal, mga kapatid. Amen. So meron kasi silang propeta na nalalaman nila ang bawat pinagmimitingan natin, mga taktikan natin, kasi pinapahayag sa kanya ng Diyos. And that's what God always does for us, mga kapatid, by spiritual revelation. Naalala nyo, binanggit ko nung minsan na ang tao na hindi anak ng Diyos ay tumutuloy lamang sa natural. Pero tayo, tumutuloy tayo sa dalawang realms, sa spiritual at sa natural, na kung saan malaki ang impluensya ng spiritual sa natural. You see, kaya nga kapag may nakita tayong medyo bugnutin, hindi natin hinatulan. We're spiritually minded. We know that something is influencing that person in the spiritual. Nakukuha niyo ko? Now, so, yun nga, sinabi may nagpapahayag sa kanila, si Elisha, ganyan. At, ayun nga, at, so, King Aram was after Elisha for his prophetic abilities, no? At si Gehazi naman, ito ay nagiging nervyoso na kasi, babalitaan niya, and, nung makita niya, sabi niya, ang daming, kaaway, ganyan, napapalibutan tayo. Sabi ni Elisha, don't worry, sabi niya. Don't worry. There are more with us that are on the hill. And so, hindi naintindihan ni Gehazi. Pero Elisha knew, mga kapatid, that God is more powerful than any enemy or weapon formed against him. Why? Because it's not about him, it's about him. It's God. Greater is He that is in you than he that is in the world, mga kapatid. Amen. And that is the reality that we live in. Na mas dakila pa rin ang Diyos na nasa sa iyo, kapatid. Alalahanin mo kapag lalabas ka dyan, ano bang ma-encounter mo ngayon, mga kapatid, alalahanin mo na merong nabubuhay sa kaloob-looban mo. Kapag lagi mong inaalala ang bagay niyon, sabi nga ni Brother Branham, if we would just be always conscious that He is always beside us and even in us, babantayan mo yung pananalita mo. Babantayan mo rin ang pag-iisip mo at ang pagkilos mo. Kung nasaan ka man, sa school, sa trabaho, sino man ang kasama mo, ang iniisip mo, kasama mo siya. See? So that's sa una parang manyan. Hindi ako makagawa ng makasingit ng
thought yun ng kaaway. Huwag mo hayaan yun. See? And it will always come natural, mga kapatid. Kasi anak ka naman niya eh. See? Magkakamali tayo. Pero maraming salamat kasi nandyan siya eh. Huh? Hallelujah. Meron man tayong magawang bagay na pagkukulang, siya ang nagpupuno. Pagkakamali, siya ang nagko-correct. Meron man tayong pagkakasala, siya ang bumubura. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. So alam ni Elisha ang bagay na yun. And that is a reality. Elisha prayed for Gehazi's eyes, mga kapatid, would be open for the realities of God. Now, realities of God, nasan ba ito? It is written in His Word. Now, introduction. Sa mga nabasa natin, pag-usapan natin ngayon. Madalas at madali tayo na ma-discourage, mga kapatid. Diba? Well, nasa sticky nature tayo eh. I would not deny that also. At kapag na-discourage ay sumusunod na ang pagkalimot. Diba? Discourage ka na. Affected na yung emotion mo, affected na yung spirit mo. Nakakalimot ka na rin ngayon. Yeah? At nalilimutan natin ang salita ng Diyos, ang calling natin. At kapag tayo ay nasa harapan ng tila isang malaking bundok, mga kapatid, and let's paint this mountain as a bundok ng pagkukulang mo, bundok ng pagkakamali mo, bundok ng heartaches, bundok ng anumang klaseng bundok yan na negatibo. Kasi mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, kapag nasa harapan na tayo ng tila napakalaking bundok, mga kapatid, ay talagang nariyan ang kaaway. See? At ang bundok na ito, natipon natin sa panahon ni Gehazi, para bang tila dala-dala nito ang lahat ng puwersa ng kaaway. So imagine, kung kayo si Gehazi, at talagang ganun si Gehazi, nakalimutan niya kung sinong kasama niya. You see? Si Gehazi, ang nakita niya ay kasinungalingan ng kaaway. Kung titignan natin, bakit ko nasabing kasinungalingan ng kaaway? See, there's only one truth. Ang Diyos lamang. Alalahanin natin ito. You see, you may see things, hindi natin i-deny na kailangan ko ng pambayad at ginigipit ako ngayon. I will not deny that. Yes. But there is always one truth that God will provide. Na gano'n yung ibig sabihin. Minsan ang kaaway, maraming ihaharap sa iyo yan. Pero isipin mo, bluff lang yan. Lies! Because there is only one truth and that's the Word of God, mga kapatid. Amen? So Gehazi, nakita niya puro kasinungaling ng kaaway na tila ba outnumbered sila, cornered sila, walang magagawa. Ngunit yun ay isang kasinungalingan ng kaaway, amen? Na dyan, kasi magaling ang kaaway sa pagsisinungaling. Nilalaro niya ang spirit mo. Nilalaro niya ang mind mo. Kaya nga maraming salamat sa Diyos, hindi niya tinik over ito. Tinik over niya yung soul, mga kapatid. Hallelujah, kung saan merong fear or doubt, at kailangan nating patirahin ng Holy Spirit to always be faith. Amen, hallelujah. Now, so walang katotohanan sa kanya. You see that even in John 8, mga kapatid, verse 44. Anong sinasabi sa kanya ng Panginoon? Sabi niya, he was a murderer from the beginning. He abode not in the truth because there's no truth in him. When he speaks, it's a lie. Because, ito, tingnan nyo, he speak of his own. He's trying to drag you down because he knows his future. Do not be dragged down. Ang sinabi Brother Elmer, yung companion ng misery ay, nandadamay ito eh. Gusto niya may kadamay ang misery eh. So ganun si Satan. Alam niya, walang katotohanan sa kanya kasi alam niya, he speaks a lie. He speaks of his own. See? He's a liar, mga kapatid. Kasi alam niya, alam niya ang scripture, masusunod siya. And he wants to drag you down with him. But no.
Satan, get thee behind me, you are a liar. There is always one truth. Yan ang salita ng Diyos. Amen? And then John 14:17, you see, the world cannot see, cannot receive Him, cannot know Him, mga kapatid. Pero tayo, nakikilala natin siya, natatanggap natin siya, mga kapatid. Why? Because it is He. He dwelleth with you and shall be in you. Mga kapatid. Alalahanin natin sa gabing ito, no? Na, you see, anak ka ng Diyos. Alalahanin mo, nandyan lagi ang kaaway. Yes, nandyan lang yan. Pero wag mong kakalimutan na nandyan ang Diyos na nasa sa loob mo. Amen? Kasi tignan mo, sabi niya, He will put all remembrance, di ba? Ngayon, tignan mo. John 16, verse 13. When He, the Spirit of truth, is come, which is the Holy Spirit, kapag ito dumating sa buhay mo, sabi niya, He will guide you into all truth, and that shall speak, and He will show you things to come. So, gagabayan ka nito sa lahat ng katotohanan, mga kapatid, at ikaw din ang magsasalita ng katotohanan na ito, at ipapakita nito, ang Holy Spirit papakita nito mga bagay na darating, which is the victory. Now, let's read quote dito sa Show Us the Father. Now, you believe God is here? Sabi niya. Amen? Praise the Lord. You believe God is in His creation? Sabi niya. Amen? God is in His Word. Amen? God was in His Son. Now, God is in His people. Amen. Praise the Lord. So God is in you, is in His people. Everything that God was put into Jesus Christ. And, sabi niya, He was co-equal with the Father. Is that right? Think it not robbery, but He equal with the Father. I used to think that God was mad at me kasi yun ang kasinungalingan ng kaaway. Galit ang Diyos sa'yo. O nandiyan ka na naman. Routine mo na yan. Nagkamali ka na naman. Umulit ka lang. Sigurado ka bang Kristiyano ka? Ganoon ang lies. See, ganoon ang lies. Acknowledge your fault. But acknowledge more that God is gracious and abound His grace. Amen? And sabi niya dito, so, sabi niya, I used to think that God was mad at me, but Jesus loved me. Hallelujah. But I come to find out that Jesus was the very heart of God. Amen. Through Jesus here, manifesting His Father's love to the people, then I see God was in His Son. And now, He said, a little while, and the world see me no more. Yet you will see me, for I'll be even in you. Then God is in His people. Asa sa inyo, ang Diyos, tonight, showing the same signs and wonders that He did when He was in Galilee. Mga kapatid, we just saw, mga kapatid, a testimony earlier. You see? Sabi na, naku, matos na yata. Pero yung mind gising. At ang ano ang meron doon? Hallelujah! Praise God. Ang conversion nagsisimula sa kaloob-looban sa soul. Susunod ang spirit, susunod ang body. No wonder why the spirit is converted, because the soul is converted. Ano sinasabi nung mind? Magaling pa rin ako, magaling ako, magaling ako. Amen? Hallelujah. You see, then God is in His people tonight showing the same signs and wonders that He did when He was in Galilee. Same signs and wonders He did when He come through the wilderness in the pillar of fire. He's the same Jehovah God today as back yonder and even when He come down in nature. Now, oh my, when I look out and think how petty and how little, and we people who confess that we have kissed the rims of cup of the blessing of His power and can sit still and look upon this sinful world and hold our peace, I wonder sometime if we don't need another dip from God. Ang sinasabi niya dito, mga kapatid,
I wonder kung tayo pa, minsan talagang parang, kasi sabi niya dito, we can look upon the sinful world and hold our peace. Yung para bang, oh, okay lang na magkamali ako, okay lang na magpabaya ako, and then hold our peace. Sabi ng propeta, siguro kailangan mo pa ng isang babad pa. Sa dugo, sa tubig, sa salita ng Diyos. Amen? That's right. Where's your faith? Rise, you morning stars, and shout the praises of God. That's right. Don't let the devil put one thing over you. He's nothing but a bluff. He hasn't got one legal power. No? When Jesus Christ died at Calvary, He stripped Him of everything He had. The only thing tonight that He's got is a bluff. That's right. You see, kapag manghihina ka, refuse to believe. Go to your Father. So whatever you experience in your flesh, in your spirit, if it's something negative, it's a bluff. I mean, what I mean to say is acknowledge it, yes. But it's a bluff that you would stay there. Yes. Because God is your Father. He made you in His image. Your Father is a victorious Father. You are His sons. You're made to be victorious too. Kapatid, ano ba yung mga sinasabi mo ngayon? Na maging victorious din ako. Simulan natin sa maliit na bagay. Minsan sa mga maliit nating pag-uugali. We can overcome, kapatid. Because greater is He that already had overcome. Amen. Hallelujah. We have legal possessions by Jesus Christ. Every believer in here has a bank book from a deposit that was made at Calvary in the blood of Jesus. Hallelujah. There's where He beat Satan to pieces. That's where He robbed him, stripping down. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. May mga kamag-anak kang gusto mong ipanalangin sa gabing ito. Don't forget, you are sons and daughters of God. You can intercede. Pwede ka manalangin kagaya sa James na sinasabi doon, kagaya ng ginawa ni Elisha para kay Gehazi. You can. Amen? Pwede mong panalangin ang asawa mo. Kung mayroong mga bagay na minsan ay, paano ba sasabihin to? May mga differences kasi tayo eh. You see? But you don't have to clash. Sometimes you just have to pray. Sino ba kasing naalala ko pastor nito sa Korea? Si Pastor Mike Natter ba yon? Yung nung una, dahil denomination sila eh, Christian. Si Mike Natter, natanggap niya yung message. At kinoconvince niya ang asawa niya, tara na dito, mas maliwanag dito na I found the truth in here and I see God in here. Really, He is in this message. Tara dito ka. And I found out na yung mga kababaihan ay kailangan mahabang suot at moda sa paral at ang mga lalaki ganito dapat ang pamumuhay natin ay makalangit, ganyan, ganyan. At ang anak kong ang master ay tinuya. Minsan talagang tutuyain dati tayo kasi oddball tayo dito sa mundong ito. Kakaiba tayo. Minsan mga amiga natin, iiwan na tayo. At itong asawa ni Mr. Mike Natter, Pastor Mike Natter, talagang nag-isip, ano ba itong tinanggap nitong asawa ko? Pero, ano ba itong tinanggap niya? But let me tell you something. Sometimes, what's really hindering for us to accept God is ourselves. Kasi marami tayong masyadong nakatanim na ayaw nating mabunot. You see, two kinds of spirit cannot dwell together. Other one must be cast out and the other one can come in. Kamukha ganun nangyari dun sa Manangadara. Na-cast out ang evil spirit at dumating si Lord. And it's the same thing with us today. Pag maraming masyadong nakatanim dito, mga amiga mong, mga reputations mo, mga hirap, no? But that's
If that's what God asks you for, and He will give you the eternal life, and He's with you and He's for you until the end, then why not? Amen? So itong si Mr. Mike Natter, talagang nananalangin, no, yung asawa ko, ganyan. Pinapanalangin niya ang asawa niya. Pero ngayon pala, yung asawa niya nananalangin, Lord, baguhin mo ang asawa ko. Para nananalangin itong asawang babae, pinapanalangin niya, Lord, baguhin mo, bakit naging ganyan ang asawa ko? Dati, ganyan, sweet kami. Isa lang ang aming pananaw patungkol sa iyo, Lord, ganyan, ganyan. Lord, pagkaisahin mo kami. Muli mo kami pagkaisahin sa isang pananaw sa iyo, Lord. Ngayon, panalangin ni Mrs. Mike Natter. At ang dumating ang panahon, si Mrs. Mike Natter ay nag-convert. Praise the Lord. That's what we need today. Amen. Yung katabi mo, hindi mo lang makikita every Wednesday and Sunday yan. Kailangan mong makita sa eternity yan. Praise the Lord. Gusto niyo pa ba mga kapatid? 7:46, amen? So now, hallelujah. So si Elisha ay nanalangin, no, na buksan ang mga realidad para kay Gehazi. And then suddenly, yun nga, si Elisha ay, si Gehazi ay nabuksan ang kanyang mga mata. Nung una ay bulag siya at na-realize niya. Sabi niya siguro marami, ano na nangyayari ngayon? Sabi niya, no? Alam ko, agrabyado kami, pero what's going on now? Siguro sinabi niya ganun, no? But you see, there are unseen realities of God all around us, mga kapatid. And if we can only have faith to see them, what do I mean? Kapatid, because what we only see here is temporal, and God has planned for you, you know, yung buhay mo, pinlano na niya yan eh. At ang nakikita lang natin pang kasalukuyan, and those in the future are unseen, mga kapatid. But if we could only have faith, di ba nga, si Jesus Christ, sinabi niya, hindi ako gagawa, hindi ako kikilos kung hindi ipakita sa akin ng Ama. Ang Ama ang nakakita sa future at sasabihin niya kay Jesus Christ, ganito ang gawin mo para mangyari ang kalooban ko for the future. And that's how we work, mga kapatid. And sometimes yung nga, yung mga symptoms, ganyan, mga nangyari negatibo sa buhay natin, you see, parang, ito na yata yun, but it's not, mga kapatid. Amen? So, hallelujah. Now, I hope na ipa-part 2 ko na lang kasi siguro to kasi yung second part nito ay medyo mahaba ang intro, mga kapatid, because yung second part nito is the realities of God. Pero bago mo maunawaan ang Diyos, ang realidad ng Diyos, eh, kailangan mo munang maunawaan kung sino ang Diyos, kung ano siya. At doon papasok ang realidad niya sa iyo. So papasok tayo dito, we will have a touch on the Godhead, mga kapatid, na kung saan babasahin din natin yung Hebrews chapter 1 verse 1, God in sundry times in diverse manners spake time passing by the prophets, na kung saan ang Panginoon nagre-reveal lang sa kanyang mga propeta. Now mga kapatid, I just have one story for you na nawa ay tignan natin, pagbulay-bulayan natin, no? One time, there was a preacher, mga kapatid, na nangaral sa isang lugar na kung saan yung lugar na yon ay isang baryo lang na mahirap at talagang kung titignan ay pagano na lugar at marami silang sinasambang mga anito, sinasamba nila yung nature, marami silang sinasamba. May dumating na preacher at nag-preach siya patungkol sa isang tunay na Diyos na buhay, mga kapatid, kung paano ang Diyos ay may awa sa ating lahat, kung paano nakuha niya na magpakumbaba at magdamit ng tao, mga kapatid, at
sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at mamatay para sa ating lahat, para sa ikabuburan ng ating kasalanan dahil gusto niyang maibalik ang tao sa kanyang presensya dahil ito'y nawalay sa pamamagitan ng kasalanan. Gusto niya itong i-restore ang relationship niya. At nag-preach itong taong ito ng patungkol sa Diyos na yon. At pinreach din niya yung bagay nito na kung ano man ang hilingin natin sa pangalan ni Jesucristo sa Ama ay gagawin niya. And you see, these people ay talagang na-convict sa pangangaral ng preacher na ito dahil nakita nila with the demonstration na kasi may nakita silang mga healing, ganyan. May nakita siya na hindi man sinabi sa kanya pero alam niya. You see? At talaga namamangha itong buong baryo to, itong malaking baryo na to at sinasabi nila, paano ba namin baga talaga makikilala ang Diyos mo? At sinabi niya, kailangan mo lang sumampalataya sa Kanya. Now, habang patuloy na nangaral ito, nag-ending ang preaching at may nag-request bigla yung kapitan ng baryo na ito. Sabi niya, pastor, sabi niya, although hindi naman pastor, pero evangelist, pero sabi niya, pastor, sabi niya, hirap ang baryo namin, alam mo yan. At talagang kita mo ang kalalagayan namin, mga anak namin dito. Walang mayaman sa amin, pero isa lang ang alam ko, marunong kaming magtiwala sa Diyos. Sinabi niya yun. And then sinabi niya, ano ba ang baga ang kailangan mo? Kapitan, sabi niya, see, kami ay magsasaka lahat dito at 5 buwan nang hindi umuulan, sabi niya, mag-6 na buwan na. Itong season na ito ay dapat umuulan pero matatapos na ngayon yung season na ito at wala pa ring ulan. Sabi niya, naniniwala ka ba na sasagot ang Diyos sa iyo sa mga bagbag na puso sa mga tao? Sabi niya, yes, naniniwala ko. Nangaral ulit itong preacher na ito. Sinabi niya doon, nauulan, ganyan-ganyan sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon. Pero you see, naniniwala ba kayo? Tapos siya mangaral. Sinabi niya, yes, naniniwala kaming lahat. Bukas, pumunta tayo dito upang saksihan ang pag-ulan. Kinabukasan, nagsipunta yung mga tao. Sabi niya, at nagsipunta sila, tumuntong yung preacher sa entablado. Ngunit wala siyang sinabi. Tinawag niya lang yung maliit na bata. Sabi niya, ikaw, pumunta ka dito. Bakit ka nagdadala ng payong? Kasi po alam ko uulan ngayon. Kasi a lot of times, mga kapatid, na-preach sa atin ang gospel. We say we believe it. But let us really mean it. Thank you, Lord. Gusto kong basahin ngayon ito. Itong merong quote dito, naalala ko lang bigla. Sabi niya dito, sa quote dito, na dito sa Believest Thou This, sabi na dito, she went right around telling everybody she was going to have the baby. Ayan. And wasn't no sign or nothing of it. She didn't have to have any signs. Hindi niya kailangan ng sign. Enough na sa kanya yung sinabi sa kanya na magkakaroon siya ng baby. Hindi niya kailangan ng sign. She didn't have to have any signs. Only thing she had to have was God's word. That's all we have to have. God said so. That settles it with me. What about you? Believe it. Take him at his word and say it's so. And just go ahead. That's all you have to have is his word. Bound to bring it forth. You believe it, brother. Stay with it. Hallelujah. That's right. Stay with it. It'll bring the results every time. I've never seen it fail. When a true heart come before God and meant business and took God at his word and started testifying of it and looking to the unseen, then God's promise always produces what is asked for. That's right.
Tayo po'y tumayo mga kapatid. Brother Branham says, when a true heart come before God and meant business. This is something that is truthful. This is something that's honest. This is something that's really intentional. He meant dealing with God. He meant doing business with God. He meant taking words from God and took God at His word and started testifying it and looking at to the unseen. Then God's promises always produce what is asked for. That's right. You see, from what we have read, Elijah had been taking God's word and he meant it very well. To the point na, I know the Lord will make a way for me, but I know the Lord will make a way for him. Let's pray for one another. If you always pray for the Lord to make a way for you, pray to the Lord to make a way for your brothers, for your sisters, mga kapatid. And mean it with God. Because if He knows that you are having a sincere prayer for Him, for someone, sabi nga, di ba, mas epektibo ang panalangin ng isang banal na tao. Amen. May sinabi pa nga si Brother Branham na mas maging mapanalanginin ka para sa kapatid mo. Sa sarili mo. Because we are a body, who knows? Someone might be praying for you tonight. And it's your turn to pray for that other people. You may not know their names, you may not know their needs, but God will deal with you with His Holy Spirit and tell Him, Lord, I meant business. It's not for me. Maybe it's for Gehazi. Or maybe it's for Elisha or Elijah that he needs to let off some pressure. See? It's for my brother. It's for my sister. Church, we are one body, and the Lord will not come unless everyone is perfect. We're not perfect on our own. Pero ang hiningi ng Diyos, sabi din sa Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, siya maliligtas. Hallelujah. Let's sing a song. Let's sing a song, I Don't Have a Prayer Without You. Hallelujah. Thank you, Lord. Sometimes I feel like there's no way out, and my heart begins to doubt your amazing grace. Oh Lord, but I know that your word is true. You have somehow always been me through to my darkest day. I don't have a prayer without you. I don't have a chance without you. Lord, I need you here tonight. Sino ba nangangailangan sa Panginoon sa gabing ito? Please hold me tight. Let's praise Him. Let's worship Him. Tapos na preaching. Let's pray. Let's worship Him right now. I don't have a prayer without you. Sometimes I feel like a ball and chain, and I become a slave to a memory. But I know that you've forgiven me. You give your life at Calvary. Hallelujah. Just to set me free. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. I don't have a breath without you. I don't have a chance without
Pwede kang sumagot I kapatid. don't have a prayer. Without you, Lord, you're everything I need. Lord, you're everything I need. Just take what's left of me. Make me what I hope to be, so you can use me. Lord, don't you see that I don't have a prayer without you? Let's praise the Lord, worship Him. I don't have a chance without Yes, you. Lord. Lord, I need you here. We need you, Lord, tonight, Lord. Hallelujah. Would you please Oh, hold me thank you for your tight, presence. of my heart through. Hallelujah. I don't have a prayer, Have prayer without you. I don't have a chance without you. Lord, I need you here Let's worship Him. tonight. Let's raise our hands. Would you please hold me tight, my heart through? I don't Let's sing one have more a time. prayer. I don't have a prayer without you. Hallelujah. Let's worship Him. I don't have a chance without you. Brother, Lord, Toby. I need you here tonight. Would you please hold me tight, my heart through? I don't have a prayer without you. Don't have a prayer without you. Pwede po pa natin palakpakan ang ating Panginoon na maaari na po kayo maupo mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon sa isang mensahe na ibinigay sa atin through our brother. God bless you, Brad. Tunay nangusap ang ating Panginoon sa atin. Sa tunay, ang kanyang mga salita ay siyang ating sandigan, batid. Yun ang ating sinasandalan. Yun lang ang kanyang salita na hindi nagbabago kailanman. At yun ang ating liwanag sa mundong madilim na ito. At ngayon ay dadako tayo sa mga prayer requests. Kung meron pong mga naisulat ay maaari pong maiabot dito. Sa group chat. At ito po ay may naiabot. Sensya na po malagto yung aking cellphone. At ito po, basahin ko lang po. A blessed evening po. Re-request po si Owen na panghingi namin siya ng prayer request ngayong gabi sa church na pagalingin na daw po siya ng Panginoon. Ang Panginoon nawa ang magbigay ng lubos na kagalingan sa kanya at magbalik ng sigla ng kanyang katawan. Bigla po siyang nagkaroon ng mga rashes sa buong katawan at masakit daw po sobra ang kanyang lalamunan. Namamaga po ang tonsils niya and may lagnat din po. Maraming salamat and God bless us all. Isama po natin sa panalangin ang ating kapatid. At kung wala na po ay tayo po ay luluhod na.
Amen. Praise the Lord. I believe ang Panginoon ang siyang sasagot at tutugon sa ating mga pangailangan, anumang iyak yan. Ang Panginoon ay malapit sa mga puso na nahihirapan, sa mga broken hearts. Kaya we have the assurance, blessed assurance na ang Panginoon ay tutugon sa ating mga panalangin. Bago po tayo magtapos ay nanyanyahan ko pong bautisa na tumayo. Awitan po natin siya. Awitin po natin ng sasabing bakit nga ba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba? Bakit nga ba sinasama ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamat? May sampa, bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba pinupuri kita? Yes. Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamat?
Inibigay ko po kay Brother Jason ang sarang panalangin. Amen. Tayo po yung muling manalangin. Our dear Heavenly Father, Lord Jesus, Lord, hallelujah. Napakagandang atmosphere na aming naranasan sa gabing ito, Father. Tunay na kinomport mo kami, Father God, sa gabing ito. Sapagkat tunay, Lord, itong aming kailangan ng mapalakas, Lord, sa iyong presensya, Father. Sapat tunay kami nasa laman in sticky nature na mahina, Father. Ngunit ang kahinaan ito'y malakas, Lord, sapagkat tunay. Sa iyo nang gagaling ang kalakasan nito. As Paul said, when I'm weak, then I'm strong. And your grace is sufficient, Father. Na Lord, ano man ang aming hiniling sa gabi ito, Father God, tunay na tinugunan mo na po ang aming mga pangailangan, Father. And we claim by faith, we claim it. Lord Jesus, ano man pong Lord, mga pangailangan ng mga anak sa gabi ito, Lord, tunay, Father, na ikaw nag-provide sa aming mga pangailangan sa gabi ito. Maraming salamat po sa kadugunan ng aming mga panalangin, Lord. Mga nabanggit sa pulpito, mga sariling panalangin na mula sa aming puso, and we claim it by faith, Father, that we are more than conqueror and we are more than overcomer by your grace and mercy and love, Father God. Maraming salamat sa comfort sa gabi ito. Tunay na pinalakas mo aming pananampalataya. Pinalakas mo aming rapturing faith, Father God. We're looking to the unseen. We're looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hallelujah. Wala kami ibang titignan, Lord, kundi ikaw lamang. Mga pangako mo sa amin, kailanman di mabibigo. And it's settled, Father God. Na ano man ang aming pangailangan sa buhay, it's settled, Lord Jesus. Hallelujah. And we claim it, Lord, ano man ang aming mga pangailangan by your grace. Maraming salamat po, Ama, sa ginamit mo. Tunay, no, pinagpala mo po kami, Father. Tunay na tinugon mo ang aming mga pangailangan sa iyo. Higit sa lahat, Lord, ang aming kagutuman, kauhawan, Lord, binusog mo. Binigay mo ang aming great expectation sa gabi ito na pagpalain. And we believe we all blessed in all spiritual blessing in Christ Jesus. Maraming salamat po, minsan pa. Hindi kami magsasawang magpabalik-balik, Lord, sa bahay-sambahan na ito sa patunay, Father God, itong aming kalakasan ng aming buhay na dedicated. We surrendered unto you, Father. Maraming salamat sa patunay. Doon mo kami pinagpapala. Kami be obedience to your word. Be obedience to your will, Lord. Na ganapin namin, Lord, ang mga bagay na napapahinggan namin sa likuran ng pulpito, Father God. Sa patuloy pagpapala mo sa amin, Lord Jesus, pag-iingat mo sa amin, higit sa lahat sa buhay na walang hanggan. Nakapiling ka for all eternity, Father. As we believe, Lord, na di na magtatagal ang panahon na napakalapit mo na sa amin, Lord. We feel it, Lord. Hallelujah, sa mga signs and wonders. Father God, na kami dapat, Lord, magpakumbaba lagi sa iyong harapan, Lord Jesus, as we surrender unto you. Maraming salamat po amin sa Lord, sa aming pansamantalang paghiwalay. Lord Jesus, kung kaano po iningatan kami sa pagpunta sa bahay-sambahan, ganun din po ang aming pag-uwi. And we happy, Lord, we glorious, Father God, what a joyful, Lord, na aming nadarama sa mga oras na ito, Father, sa patunay, pinagpala mo kami. Higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Muli, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay na ito. Ito po aming samot dalangin, Father. Sa iyo po namin binabalik, Ama, ang pinakamalas na papurit pa salamat, pagluwalhati. In the name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Amen. At tayo po ay nagtatapos na sa ating gawain at tayo po ay magkamayan. Awitin po natin yung chorus ng Our God is Tremendous. He goes to the fire just to save a sinner. He is almighty, he sends his angel. And we, and the storm is too powerful, God cannot handle. God, his simplicity revealed in you and me. Down from his glory and gave us the victory. Greatest love story. Our God is tremendous. Our God is tremendous. Strength never faileth. He goes to the fire just to save a sinner. Yes, he is almighty. His angels. I be. There is no storm too powerful. Our God cannot handle. God in simplicity revealed in you and me.